Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Huwebes na naman po, kaya siyempre alam na natin ang ating routine tuwing Huwebes, ang Women's Cafe Forum. Marami po kami hinanda ngayong gabi para sa inyo sa ating topic na new creation. So, napakaraming naging kaganapan ngayong nagdaang isang linggo, di ba po, no? So, kung ano man po yung ginagawa nyo, nagpapahinga po kayo, katatapos nyo lang po kumain, inaanyayahan po namin kayong lahat na samahan nyo po kami sa isang makabuluhang diskusyon sa gabing ito. Katulad ng mga past topics natin, napaka-interesting po ng aming inihanda para sa inyo. At inaanyayahan din po namin kayo na maki-interact po sa ating comment section. Kung may mga gusto po kayong i-share, ipag-pray po, kung meron po kayong pinagdaraanan, welcome na welcome po kayong lahat para makipag-interact po sa ating live streaming ngayong gabi. So, hayaan po na nating bumati muna ang ating mga kasamahan. Unahin po natin si Sister Jen na na-miss po natin. Sister Jen. Salamat po, Sister Diana. Muli po, isang pinagpalang gabi. Lamig na gabi. Sunod-sunod ang mga gabi na umuulan. Kaya napakasarap na magkwentuhan at mag-usap tayo ng mga kabutihan na ating Panginoon sapagkat lagi pong nandyan ang kainitan ng presensya ng Diyos sa ating pong lahat. Kaya muli po, salamat po. Na-miss ko po kayo at na-miss ko din po makita muli tuloy-tuloy Sister Manily sa ating pong Women's Cafe. At salamat po Sister Naina sa inyo pong pagsama din. Sister Diana sa pagtanggap bilang host ng ating pong gawain ngayong gabi. Kaya sa lahat po na ating mga nanonood, yan, kanina po napunta tayo dun sa Binyan page natin, personal account. Kaya lipat lang po, pakisabi po sa inyong mga kaibigan na nanonood doon kanina, lipat po tayo dito sa BND page po natin at pakishare po sa inyong mga kaibigan, kapamilya ang ating gawain. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Mute po. Nakamute po, Sister Diana. Sorry, first time. Thank you po, Sis Jen, sa warm welcome mo sa ating mga manonood. Sis Naina, pagbati po. Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. Kamusta po kayo? Welcome po sa Women's Cafe. Huwebes na naman po at may pag-uusapan na naman tayo na napaka-interesting na topic. Kaya po, wag po kayong bibitaw, samahan niyo po kami hanggang sa katapusan po ng gawain. Magpalain po tayong lahat. Amen po. Thank you po, Sis Naina. Siyempre, si Sis Marilyn na nag-birthday this week. Sige po, Sis Marilyn, magbati po tayo. Salamat po, Sister Diana, at salamat po sa lahat ng bumati. Itong birthday ko po ang maraming bumati sa akin kasi secret lang po yung birthday ko. Ngayong year na to na-announce. Pero salamat po sa Diyos dahil sa biyaya at pagpapala. Muli samahan niyo po kami at hanggang 9 or 10 p.m. Huwag niyo po kaming iiwan. Samahan niyo po kami hanggang matapos po ang gawain na ito. At sama-sama po tayo mapagpala. Magandang gabi po. Sige po, diretso na po natin sa opening prayer, Sis Marilyn. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po muna ay manalangin. Dear Heavenly Father, samahan niyo po kami muli, aming Ama, sa oras na ito. Sa pagsisimula ng aming gawain, alam namin na ikaw ay nalulugod at naluluwalhati. Hindi po nababaliwala ang mga gawaing nakagaya nito dahil marami ang natututo, hindi man Panginoon ganon kadami ang viewers, pero alam namin na sa bawat salita, sa bawat testimony, sa bawat pinag-uusapan namin ay nagiging inspirasyon, hindi lamang po yung mga nakikinig, nanonood,
kundi pati rin po kami ay laging natututo, Panginoon. Sa iyong mga salita, ito ang nagiging gabay namin sa araw-araw, sa mga panahon, Panginoon, na kami dumadaan sa pagsubok, sa mga problema. Mas lalo kaming tumatatag dahil nakikita namin at nararamdaman namin ang iyong pagsama sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita. At salamat sa mga tao, Panginoon, na ginagamit niyo po upang magpatuloy ang gawain na ito at makapagbahagi kami, Panginoon, ng iyong salita. Ikaw po ang siyang manguna. Tanging gamitin mo lamang po ang aming mga bibig, ang aming mga puso, Panginoon, pakalinisin mo at ikaw lamang ang maitaas, wala ng iba, Panginoon. Salamat po. Ngayon pa lang alam namin na matagumpay na ito dahil ikaw po ang kasama namin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa mga kalakasan at mga buhay ng ating mga kasama ngayong gabi sa live streaming. Pasensya niyo na po, first time kong mag-host ng dito sa WCF. Ganito pala, nakakablanko. Ayun po, napakaganda po ng inihandang topic ngayong gabi para sa ating lahat. Yung new creation na nakikita nyo po sa ating screen. Ano nga ba yung new creation? So basahin po natin ang ating tatayo ang scripture sa gabing ito. Sa 2 Corinthians 5:17 sa New English Translation. So then, if anyone is in Christ, he is a new creation. What is old has passed away. Look, what new has come. So, basahin po natin kumuha rin po ako sa Tagalog para medyo nakaka-relate po ang lahat. So, sabi po, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, sabi, when you are in Christ, you put off the old and put on the new. So, bago ka na. So, di ba pag nagbihis ka, ang bagong mong susuotin mo, bagong damit na. So, wala na yung yung marumi mong damit. So, parang ganun din dito sa binasa natin. So, ano nga po bang ibig sabihin nitong topic natin ito na new creation? So, ang ibig sabihin po sa pagkakaintindi ko po dito sa binasa nating scripture, kung nakipagkasundo ka na po sa Panginoong Kristo, ibig sabihin na nakipagkasundo, tinanggap mo na siya sa buhay mo bilang sarili mong tagapagligtas, Savior, at Panginoon, dapat yung luma mong ikaw, sabihin natin, lagi naman natin itong naririnig, di ba? Pag tinanggap mo siya sa labi, ihahayag mo, sa puso, gagawin mo. So, ang katumbas nun, magre-repent ka. So, ang repentance ay iwawaksin mo na yung mga luma mong masasamang pag-uugali or gawi or actions tulad na halimbawa magagalitin ka, selosa ka, nandadaya ka, madaya ka dati, mapagmataas ka. So kapag na-kay Christ ka na, kapag na-kay Jesus ka na, tinanggap mo na siya, nagkaroon ka na naramdaman mo yung power ng dineclare mo, yung allegiance mo sa Kanya bilang Panginoon mo. Dapat from then on, yung Holy Spirit naramdaman mo na rin. Kasi bilang tao, bilang sarili natin, laman to eh. Ito yung pinaka talagang pumipigil sa atin. So, once na talagang totoong tinanggap natin si Jesus, dapat makikita na yung pagbabago sa buhay natin. No? Yung dating makasalanang ikaw, dapat makikita na sa iyo yung mga pagbabago. Nararamdaman mo sa sarili mo, lalo't higit nakikita ng mga taong nasa paligid mo, ng unang-una, ng family mo, mga kaibigan mo. Diba minsan nagtataka sila bakit dati nakikita ka nakikipag-inuman, nakikipag-bingo, nakikipagsugalan, pero ngayon, bilang bago ka na nga, binago ka na ni Kristo. Wala na yun, hindi ka na makikita sa mga ganong klaseng lugar.
Hindi ka na nakikitaan na naninigarilyo, na umiinom, nagkipagchismisan, di ba po? Yun yung mga small things na talagang mahirap pong labanan kung hindi mo totoong tinanggap or na-encounter si Jesus. Kasi sabi nga nila, kung sa atin lang, mahirap talaga pong magbago. So with the grace of Jesus, yung biyaya niya, yung Holy Spirit, kapag talagang naramdaman natin na nakuha natin, talagang magiging bagong ikaw talaga. Di ba po? Naranasan po natin yun. Yung madali na sa'yo magpatawad, madali na sa'yong mahalin yung mga hindi kamahal-mahal na tao, di ba po? Yun yung mga mahirap kapag ikaw lang. Yung parang hypocrite ka na kung sasabihin mo, kaya ko yan, pero talagang mabigat naman pala sa loob mo. Pero pag nakay Christ ka na, talagang everything will follow eh. Yung mga pagpapatawad, yung pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa. Ikaw na yung parang sa sarili mo nagtataka ka rin na bakit ko to nagagawa? Yun ay dahil kasama mo na si Jesus sa buhay mo. So dapat yung mga ganong pagbabago magmamanifest na sa atin, makikita na nila sa buhay natin na everyday nagiging Christ-like na tayo. Yun na yung bagong ikaw. Nagiging para ka ng si Jesus. Kasi yun nga yung pinaka-purpose natin, di ba po? Ang lakaran, ang naging buhay ng Panginoong Hesukristo. So yun yung bagong ikaw. Yun yung new creation. So yun nga po, ano nga po ba yung transformation? So pag sa parang maging bagong creation ka, kailangan mo mag-transform. So ang transformation, sabi ni Google, a thorough or dramatic change in form or appearance. So yun nga po yung mga binanggit ko kanina, dramatic, so ibig sabihin magagalitin ka dati, ngayon hindi na. Kung 100% dati, ngayon mga 50% na lang, di ba? Dramatic na yun. Makikita talaga yung pagbabago. Kitang-kita mo yung change from old into new. So, yun po. Yes. So, para sa illustration natin, mas madaling maintindihan yung pagbabago ng butterfly. So, di ba po nagsisimula siya sa pagiging caterpillar. So, kain lang siya ng kain ng dahon. So, yun yung kailangan na para maging pupa. Yung pupa naman, yung second stage niya, yung old body niya ay namamatay daw dun sa loob, and then nagpo-form siya ng bagong katawan. So pag natapos na yung process na yon, nagiging maganda na siyang paro-paro, 'di ba? Ang gaganda na ng kulay. Pag naging lumabas na siya dun sa coating niya, magandang na siya, creation, bago na siya. So tingnan natin mula caterpillar, 'di ba? Ang laki ng difference from caterpillar into butterfly. So ganun din yung sa atin, sa pagbabago natin spiritually dahil kay Kristo. So kitang-kita dapat yung pagbabago natin. New creation nga eh. Hindi tayo remodeled, hindi tayo upgraded version, kundi bago talaga. So yun nga po. Sabi rin po, may nabasa ko at alam ko po nabasa niyo na rin po ito. Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. So sa una po talaga, struggle. So yun ang kailangan nating labanan with the help of Holy Spirit. Talagang sa umpisa, mahirap labanan ng laman. Pero as we go through the process, diba yung inaano natin na blessed hope, yun nga po yung magiging kasama natin si Jesus at the end. So yun nga po, habang nandito tayo, yung pagiging bago natin, wag natin pong sayangin na babalik tayo sa luma. Kasi binago na nga tayo ni Jesus eh. Yung pagkakataon na binigay sa atin, na tinawag tayo, wag po natin sayangin. Pagandahin po natin yung binigay sa ating bagong buhay, bagong pag-asa na sa pamamagitan ni Jesus. So yun po, medyo mahaba na po yung nasabi ko. Si mga kasama ko, mga mare, ito na nga. Siyempre, hindi naman po lahat ng nanonood sa atin, lahat ng nakakahalubilo natin sa church, kilala po kung sino tayo. Kasi minsan tuwing linggo lang naman po tayo nakikita, diba po? So, pwede niyo po bang i-share
kung sino yung lumang Jeneline, lumang Naina, lumang Sister Marilyn, at yung naging bagong ikaw nung natanggap mo at nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po, unahin po natin si Sister Naina. Marami itong ma-share. Finish na. Hallelujah. Finish na ang lahat nung binayaran na ng ating Panginoon ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Hindi yung finish na sabi na lahat ni Sister Diana. Hallelujah. Beto Ricardo. Anyway, makikita mo talaga yung pagiging teacher ni Sister Diana dahil mga kapatid, para po sa kaalaman ng nakararami, si Sister Diana po ay nagtuturo po ng ating mga kapatiran sa pananampalataya. Kaya po, ayan, nababanggit niya yung transformation. Wala yatang audio si Sister Naina. Sis Naina, wala ka pong audio. Walang audio. At yung Sister Naina. Sister Marilyn, interpret mo nga. Wala audio. Hindi pala niya tayo nakikita. Ayaw po, ano. Bago pa lang po ako. Ayun. Ayan, tara na. Hello? Nawala ako po, sis. Wala pa yung audio kanina. Okay po ba ang audio ko? Nawala po. Kababalik lang po. Hindi po namin narinig yung dating ikaw. Yung bago. Ulitin mo daw po from the top. Ayan, tumigil na siya. Sige po, Okay siguro po ba po, yung audio ko? nawawala po eh. Nawawala ako. Opo. Sige Ayan. po, try nyo po ulit. Ayan po. Try ko pong ituloy kung Ayan po. dire-diretso naman po yung audio ko. Opo, sige po. Yun nga po. Dati po kapag nagpapakilala sa church, nung bago, sasabihin ko ako si Naina, ako ay graduate ng ganito, ako ay ganyan. Pero hindi pala mahalaga. Ayun. Pag nagpakilala tayo, ako si Naina, ako ay nasa ministry ng ganito. Ganun na po. Yun yung mga pinaka-basic. Palalimin pa natin ng kaunti. Ako si Naina, na dating magagalitin, na unti-unti ay binago ng Panginoon. Ako si Naina, na dating konting bagay lang, konting kibot lang, ay nagtatampo na, pero dahil sa mga napagdaanan, ay mas pinahaba ng Panginoon ang aking pisi dahil pinakita niya sa akin na napakahaba rin ng kanyang pasensya sa akin. Ayan po. Ako si Naina na dating mukhang ang bigat-bigat ng lahat sa kanya, pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, kahit mabigat ang lahat, kahit ang daming pinagdadaanan, 'di ba? Hindi makikita sa ating mga mukha. Dahil sabi nga ng Panginoon, wala tayong hindi kakayanin dahil kasama natin siya. Pero noong una, talagang sa mga nakakita sa akin, pag meron akong pinagdadaanan, hindi ko maitatanggi, hindi ko maitatago. Hanggat maaari iiyak ko, hanggat maaari alam mo yun. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil kayang-kaya niyang paputiin kasing puti ng niebe. Hindi pa sa atin tapos mga kapatid ng Panginoon. Sa akin, hindi pa siya tapos. Bagamat Amen. tinanggap na natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas,
sa pamamagitan ng lahat ng mga pinagdadaanan natin araw-araw dahil hindi natatapos ang mga pagsubok at pagkakatutunan na galing sa mga pagsubok, mga kapatid. Salamat dahil at least kapag nakilala mo na ang Panginoon, iba na ang pananaw mo sa mga problemang dumarating. Hindi na siya parang kung dati ang tingin natin, pinaparusahan mo ba ako, Panginoon? Ngayon ang tingin natin, pag may pagsubok, may mensahe sa akin ang Panginoon. May gagawin ang Panginoon. May padating na pagpapala. Ganun na po ang ating pananaw sa buhay. Diba? So, ganun po kabuti ang Panginoon. Para po sa mga nanonood sa atin, regardless kung ano yung edad mo, kung ano yung gender mo, lahi mo, kung meron mang nanonood sa ating foreigner, ay di ko alam kung maiintindihan niya tayo, kung ano man ang kulay mo. Kapag nakiisa na tayo sa Panginoon, kayang-kaya niyang baguhin. Nawala. Bumitaw na siya. Nawala na si Susan. Hindi, nawala lang. Bumalik. Yan. Hallelujah. Dito pa ba ako? Nandiyan ka pa po. Andito pa ako. Hindi naman ako tumakbo. Pagpaumanhin ang ating mga signal, sana po ay pagkalooban tayo ng Panginoon, magandang yan, tuloy ko po sa lahat ng mga nanonood sa atin, paniwalaan po natin na pag tinanggap natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, tayo ay binago na, tayo ay protektado na ng kanyang pagmamahal, ng kanyang ipinanalo na tayo ng Panginoon at ipapanalo tayo ng Panginoon sa lahat ng ating laban. All things has passed away, all things has gone, and by the power of the Spirit, mga kapatid, we are made into a new creation and has been born sa pamilya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ni-replace na ng Panginoon ang dating tayo. And by faith, mga kapatid, tayo ay new creation na with the heavenly destiny at glorious inheritance na nakaposisyon tayo sa mga kapatid at parang nakaupo tayo, isipin natin nakaupo tayo sa tabi ng ating Panginoon. At lahat ng padating, dahil marami pa yan sabi ko nga kanina, hindi natatapos pa ang ating Panginoon dahil still nasa pa tayo, minomold pa tayo ng Panginoon. At sa bawat pagkakatutunan natin, tayo ay magsisilbi inspirasyon. Gagamitin tayo ng Panginoon para sa bilang patotoo lahat ng mga napagdaanan natin, lahat ng napagtagumpayan natin, o lahat ng hindi man natin napagtagumpayan dati, pero na-realize natin yung mali natin. Marunod tayong tumanggap ng ating kamalian. Yun, lahat-lahat yun, laging may pagkakatutunan. I-claim natin, mga kapatid, na at saka huwag tayong makakalimot dahil maraming season ng buhay natin. Kung masagana ka ngayon, panatilihin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Kung malungkot ka ngayon, manatili ka sa Panginoon. Kung ano man ang sitwasyon mo, nasa kasakitan ka man, physical battle, sabi ko nga, lagi kong binabanggit, manatili ka sa Panginoon. Dahil kahit ang mga psychology sinasabi, ang tao, pagka nasa kasakitan, wala naman talagang ibang tatawagin kung di siya lang. Kaya kung maganda ang iyong pamumuhay ngayon, maganda ang iyong kalagayan ngayon, ngayon pa lang magsimula ka na kilalanin ng ating Panginoon at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At nasisiguro ko, mga kapatid, yung sinasabing new creation, in spirit, babaguhin ka ng Panginoon, huhugasan ka ng Panginoon. Ayun lamang po muna, Sister Diana. Amen. Hallelujah. Agree po ako personally sa mga binanggit po ni Sis Naina. Ang pinakamagandang part po doon sa pagiging new creation natin na nabanggit po ni Sis Naina, yung mindset po natin, di ba po? Dati nung wala pa tayo kay Kristo, pag nandyan yung problema, nandyan yung kasakitan,
lagi nating pinagtitiwalaan yung kakayahan natin, yung mga health cards natin, si Google. Yun ang una natin kinukonsulta. And then yung fear, nandyan na, unti-unti na tayong kinakain. Pero nung naging bago tayo kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, talagang una muna, syempre, initial reaction ng tao, mag-iisip, matatakot, pero nandyan na yung magpe-pray ka, Lord, hindi mo to hinayaan para ako'y mapahamak. Ano po yung mensahe mo? Tulungan mo po ako na ma-reveal po sa akin, di ba po, Sis Naina? Napakaganda po nung benefit na yon na pagiging bago natin kay Kristo. Yung mindset natin nagiging more on positive. Yung dating mga negative na iniisip natin, tumaas ang gasolina, ng mga bilihin. Pero pag iniisip natin na yung mga pangako ni Jesus ng Panginoon na wala pa siyang anak na nakitang ano ba yun, yung na namamalimos or nagutom, di ba po? Doon pa lang lalakas na yung loob natin eh. So yung pagiging bago mo, ang maganda nga po doon yung mindset natin, nagiging positive tayo lagi. Kahit na mga problema yung dumadating sa atin, thank you Lord, kasi bagong testimony ko to. Salamat po dahil meron akong bagong matututunan, di ba po? So napakabuti po ng Panginoon. Salamat po Sis Naina. Si Sister Mars, Marilyn, ano naman po ang yung babahagi? Sino ka ba dati? Sino ka na ngayon? Kala ko next question eh. So, ayun. Dati parang yung nabanggit na rin ni Sister Naina eh. Dati kang konting naiinis ka na talaga, nagagalit ka. Dati parang ang hirap mong magpatawad. Dati ang hirap umamin sa kasalanan. Parang kahit alam mong mali ka na, hindi, pinipilit mong tama ako, di ba? Ganun po tayo. Dati, hindi po pwedeng, yung nagpapaubaya, parang lagi nating pinagtatanggol pa rin yung sarili natin na tayo yung tama. Pero sa pagtagal po, ngayon, yung creation na, doon unti-unti na natututo tayo na maging mapagpakumbaba, natatanggap natin sa sarili natin na mali tayo, lumalapit tayo sa Panginoon, humingi ng tawad, Lord, mali ako. Kasi dati parang tayo, hindi, sa atin kasi parang ang kasalanan lang dati, hindi naman ako pumapatay eh. Hindi naman ako magnanakaw. Ganun po yung pag-iisip ko. Ewan ko kung ako lang, pag-iisip ko lang noon. Yun po yung noon eh. Di ba po? Pero nung yung creation, doon na inano ng Panginoon na mali, na dapat alam natin yung mali sa tama. So yung creation, ito pa lang yung simula eh. Ito yung simula sa buhay natin, kung parang sa bagong gadget lang yan eh. Ito yung simula, yung bago, kung ano yung i-install natin sa buhay natin. Anong klaseng pag-uugali, anong klaseng vibes, positive ba or negative yung ilalagay natin sa buhay. Ito yung chance na binigay ng Lord sa atin para tayo, di ba nga po niligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan. So ito yung chance natin kung ano yung pipiliin natin. Lalakaran ba natin ang salita ng Panginoon o pipilitin nating magmatigas? Dahil lahat naman po tayo nung tinawag, hindi agad lumingon. Yung ganon, yung parang hindi agad sumagot. Tandaan po natin sa mga nanonood, sa mga kapatid, marami po ang tinawag, pero hindi lahat po pinili. Tama po ba? Amen po. Kaya kung pinili po kayo sa mga nanonood, mag-comment po kayo. At pag hindi naman, wag na po kayo mag-comment. So ayun, ibig sabihin po ba mga sis, baka sa mga ibang nanonood pa, pag ba yung creation ka na, bagong ka na, hindi ka na ba nagkakasala? So hindi naman po ibig sabihin nun na hindi na tayo nagkakasala. Iba po yung nagkakasala tayo sa nabubuhay, sa patuloy na nabubuhay sa pagkakasala. Magkaiba po yun. Ano po?
dahil habang tumatagal tayo, natututo tayo ng mga dapat kung ano ang ikalulugod ng ating Panginoon. Amen. Tapos unti-unti, parang ano yun, dati, parang sa ugali lang, dating magaspang, tapos ano ba yun, nililiha, kinikinis. Niliha para kuminis. Opo, hanggang sa lumabas yung kinang na parang Amen. ginto. So ganun po tayo dahil nung tinanggap naman po natin ang Panginoong Hesus, hindi naman po agad-agad tayo na instant na, yun na, instant mabait na. Dahil syempre meron at meron pa rin po tayong nagagawang pagkakasala dahil nabubuhay po tayo sa laman. Tama po ba? Amen. So ano po ba? Ano po ba yung goal natin sa buhay? Sis, lahat naman po tayo may goal sa buhay, di ba po? Syempre, ang goal natin bilang new creation, assignment natin sa Lord, yung maluwalhati siya. Habang tayo ay nabubuhay, masunod natin yung mga gustong ipagawa ng ating Panginoon sa atin. Pag kinakausap tayo ng Panginoon, may mga pagkakataon na kinakausap tayo, hindi lang tayo nagiging sensitive dahil sa kaabalahan. Lalo ng mga nanay, maraming pinagkakaabalahan. Tama. Pero ang Panginoon naman, kahit anong pagkukulang, laging tapat ang Panginoon eh. Hindi siya nagpapabaya sa atin. Amen. So, ayun, yun na lang po muna. Baka marami pa pong tanong mamaya. Salamat Dapat ba po sa talaga? lahat. Amen. Agree din po sa mga binanggit ko ni Sister Marilyn, lalo na po dun sa part na nagkakamali ka dati, ayaw mo pang magpakumbaba. Parang parang nakakababa ng pagkatao pag ikaw yung nag-sorry, di ba? Yung pride natin, yun na talagang kailangang patagin. Kaya yun ang lagi nating ihilingin kay Holy Spirit. Kasi, parang napaka-hipokrito natin, di ba po? Naglilingkod tayo, tapos yung pride natin mataas pa rin, di ba? Hindi tayo marunong magpakumbaba, hindi tayo marunong mag-sorry, kahit alam na natin na tayo yung may mali. Kahit hindi po tayo yung may mali, huwag na po tayong diskusyon, kapaglaban. Dahil sabi nga ni Pastor Kenneth, wala namang kahantungan yung pagdedebate, di ba po? Daanin natin po sa prayer kasi ang prayer po talagang napaka-powerful. Hindi po natin mababago ang ating kapwa dahil sa pamimilit natin kasi napakahirap naman, susunod nga siya sa atin pero napipilitan lang pala, di ba po? So talagang prayer. Talagang siya lang po ang makakapagpabago ng puso ng bawat isa sa atin. Tapos yun nga po, sino ba naman sa atin ang hindi na nagkakasala, di ba? Habang nandito tayo sa mundo, hindi pa tayo sinusundo, talagang araw-araw nandun yung mga temptations, yung mga taong sagwil na talagang hahamon naman sa haba ng pasensya mo. Di ba po, katulad kanina, paglabas ko ng kwarto, nakita ko sa TV. yung pinapanood nila, yung may mga naka-makeup, sabi ko, hindi mo maganda yan. Kapal lang ng makeup. Tapos sa pagbaba ko na, Lord, sorry po. Nakapintas. So, ang kaibahan po dati, palapintas tayo dati, pero ngayon, palapintas ka rin, pero may nagko-convict na sa'yo. O yung bibig mo, maganda ka ba? Parang ganun po. Ang mahalaga po, na-realize natin yung mga kamalian natin. And naranasan ko din po yan yung shinare po ni Sister Marilyn na dati, hindi naman ako pumapatay, hindi naman ako nagnanakaw. So siguro okay na yun, di ba? Pero hindi po pala. Kailangan po pala talaga ang relasyon sa Panginoon. Hindi sapat yung paggawa ng mabuti. Ngayong nasa Panginoon na tayo, gumagawa tayo ng mabuti dahil siya yung tinutularan natin at meron tayong relasyon sa Kanya. So yun po. Shout out po muna tayo sa ating 17 live viewers na ating nakikita sa ating screen. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Ini-encourage po namin kayo na mag-share po ng mga gusto nyo sabihin kahit ano po sa comment section natin. So, Sis Jen, pwede mo po bang, mababasa mo po yung mga comments? Salamat, Sister. Bago mo po i-share kung sino ka ba dati at sino ka ngayon. Medyo may sabit.
Hallelujah. Sige po. Salamat po. 21,000 live viewers na po tayo. And Sister Diana. Salamat po sa ating pong mahal na pastora na lagi pong excited na mag-join sa ating pong forum na ito. Salamat po, Pastora Magda. Sabi po niya, marami po siyang comment eh. Oo. Amen. Sister Diana, Puspos now we're yan. always focused on Jesus, whatever will happen. Amen. We have the fruits of the Holy Spirit. Sister Marilyn, God is good all the time. Amen, Sister Marilyn, sabi ni Sister Vilma. Sabi din po ni Pastora, iba talaga na pag binago ka ni Lord, gamit niya problems to make us holy in His sight. Go, go, go! Yeah. God is always in control. May go, go, go pa si Pastora. Ano po? Ayan. Sabi po ni Sister Jane, ayan, new creation. Ay, no, wala. Yung dami po kasing nagpa-pop up na mga messages po sa akin. Salamat po sa inyong mga pang-message. New creation, yung dati po kapag may nagsasalita ng di maganda sa akin, mukhang di talaga pwedeng hindi gagante. Iyan ang salita. Palaban. Naman, hindi rin pa agrabyado. Pero ngayon, may pasensya na. Medyo mahaba-haba na at kaya nang magpalampas. Ayan. Salamat po, Sister Jane. Tita Early, always be humble in the sight of the Lord and He will lift you up. Amen. Salamat po. Tita Early, at balikan natin sa taas, bandang itaas. Salamat Sister Aren sa pagtatag na ating mga kaibigan, mga kabiyaya. Ayan. Sister Soli, salamat po sa inyong panonood. Mama Ellen, Brother John, Sister Annie. Ayan, salamat po. At nakita ko niya si Sister Grace, nag-comment siya dun sa kabila na una nating ni-live. Siguro po nanonood pa rin naman siya. Shout out Sister Grace, Mamsi, and Sister Tess. Yan. Nasusunod kayo naman tatlo next week. Kaya, yan. Okay po tayo. Tingnan po natin. Papa Noel is watching. Yan. Salamat. Salamat po. Yan. Ano po ba ako? Introduction po ba ako sa new creation? Sino ka ba dati? Akala ko Magpakilala ka daw. introduction din po ako sa new creation. Salamat po, napakaganda ng topic natin ngayon. Bago po ako dumako dun sa ano ba ako dati, ano ba sinabi ko new? Ito po ay pag meron tayong bagong damit, masaya tayo. Pag meron tayong bagong cellphone, masaya tayo. Sister Diana, may bagong sasakyan, mabango. Masarap ang amoy ng isang bagong sasakyan. Masarap ang amoy. Pag meron tayong bagong natikman na mga recipe, masarap sa ating panlasa. Ano po? Pero ngayon, pinag-uusapan natin, ito'y bagong ikaw. So, hindi ka lang basta mabango, hindi ka lang basta masarap, hindi ka lang basta excited, kundi ito ay iyong nilalakaran at ito ay iyong ginagamit. Paano ba magiging gamit? Dating ako. Ano ba akong dating ako? Iniisip ko kanina, ano ba ang dating ako? Dating ako, isipin nyo na ganito po magsalita sa ngayon. Ano pa ba yung dating ako? Hindi na nagsasalita yata. Hindi na nagsasalita. Yung dating ako, very emotional, very sensitive. Pag may narinig kang hindi tama, nasasaktan ka na agad. Kapag meron kang nagawang hindi tama, yan, parang I easily give up. Yan, madali po ako mag-give up noon. And on the other side of me, I'm very confident of myself naman. Kasi parang laging mahusay sa school, mahusay ka sa ginagawa mo, ganun po. Pero ngayon, nung tayo po ay tinanggap natin na ating Diyos sa ating sarili, hindi ka na nakatingin sa iyong sarili. Kundi nakatingin ka na dun sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay araw-araw. Amen. Ayun yung kaibahan no? Dating ikaw, nakatingin ka sa sarili mo, on your own flesh, on your own skill, on your own knowledge. But now, dahil tayo po ay binago na ating Panginoon, nakatingin na tayo sa ating Diyos. Nakatingin na tayo kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Saka dati, parang, ito narinig ko din kay Sister Diana dati, parang gusto mo, perfectionist ka, ano po, parang gusto mo lahat ng gagawin mo, tama. Amen. Yung parang gusto mo, ikaw na lang ang gumawa ng gumawa. Pero ngayon, tinuturuan tayo, amen, tinuturuan tayo ng Diyos, ni Jesus. Si Jesus, ano siya eh, He sends His disciple. Amen. Hindi lang basta si Jesus ang gumagawa, but He sent His
disciple. Ibig sabihin, sa atin po, in leadership po natin, na dating ngayon tayo po, hindi lang po sa ating mga kilos, hindi lang sa ating ugali, but we also learn in Jesus. We also learn through Jesus Christ. Paano ba tayo makikisalamuha sa ating kapwa? Paano ba yung leadership? How to we manage money? Amen? Hindi lang po sa mga ugali natin noon. Paano ba natin ngayon hinahawakan na ating pananalapi, mga biyayang natatanggap natin. Dati, pag biyaya natin, tatanggapin natin, basta ka na lang, diba? Basta ka na lang gamit ng gamit at hindi ka marunong magpasalamat. Kasi akala mo, dahil sa'yo, kaya ka merong ganito. Pero ngayon, natututo tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Ang nakita ko yung ay Pastora Magda, fruit of the Holy Spirit. Sakto nagtatype din ako, fruit of the Holy Spirit. Ayun kasi ang napakagandang regalo pinagkaloob din sa atin na ating Panginoon. Nung binago na tayo ng Diyos, meron na tayong bunga. Amen. Bunga ng banal na Espiritu. Ano ba yung bunga ng banal na Espiritu? The love, the joy, peace, kindness, goodness, gentleness. Amen. Meekness. Long suffering. Yan, dati madali tayo mainis. Kaya ko na rin ito. Madali tayo maiinis. Pero ngayon, napakahaba ng ating pasensya. Amen. Dati madali tayo magreklamo. Pero ngayon, kailangan ang bibig natin, laging bago lumabas sa iyong bibig, kailangan mong iisipin mo na tama ba ito? Ito pa'y makakapagbigay ng biyaya. Ito pa'y makakapagbigay ng pagpapala sa bawat makakarinig. Amen. Kaya po, new creation, ang pagiging bago, it is not just, ito po pakinggan niyo po, ang pagiging bago, it is not just an improvement of your old self. Amen. Hindi ito just improvement. Ito po ay bago, brand new. Pinalitan tayo ng Diyos from lumang ikaw, ngayon ginawa ka ng Diyos na bagong ikaw. Di ba kapag bago talagang perfect yung pagkakagawa niya maayos. Yung katulad sabi ko kanina, malinis, mabango, masarap. Amen. Kaya mas gugustuhin mo pa ba na bumalik sa dating ikaw? O mananatili ka na ngayon na tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior at ikaw ay ginawang bago na ng ating Panginoon. Pero may question dyan, Sister Diana, di ba? Paano ka magiging bago? Paano ba ako magiging bago, Sister J? Teka lang, baka tanong ni Sister Diana yun sa next question. Paano ako magiging bago? Ano ba dapat gawin ko? Sasabihin ng mga nanonood, puro kayo bago eh. Ano ba dapat ko gawin para maging bago ako? Isasanla ko ba yung sarili ko para maging bago ako? Hindi. Kundi, anong sabi ni Jesus, di ba? We have to be born again. Amen. Paano natin maging born again? Born again, this is not just a religion, but being born again, born in spirit, born of water, kailangan matanggap mo, suko mo yung buhay sa ating Panginoon at tanggapin natin si Jesus as our personal Lord and Savior. That's the first step for having or being a new creation. Amen. Kaya, alam ko marami pang gustong sabihin ng aking mga kapatid. Amen. Lalong-lalo ng ating host ngayong gabi nito. Ayan, kaya hanggang doon lang po muna ako. Babalik ko na po sa iyo, Sister Diana. Thank you po, Sis Jen, sa pag-share mo, pagpapakilala mo sa dating ikaw. Siyempre, mas kilala ka na namin sa ngayon. So, maraming salamat po sa background, kung sino ka dati. Yun nga po yung nabanggit mong perfectionist. Bilang dati, gusto mo lahat tama, walang mintis. Minsan gusto mo na ikaw na gagawa lahat. Ayaw mo may makasama ka, may makatulong ka. Kasi parang mas lalong tatagal. Mas lalong magkakanda gulo-gulo. Ang gusto mo, ikaw na lang lahat. So parang nandun din kasi yung ano mo yung pakiramdam mo, yung goal mo na pag nagawa ko to, bida ko. Di ba po? Yan tayo dati eh. Aminin po natin na lahat po tayo talagang nung luma nating sarili, we long for praise ng ibang tao kapag may nagagawa tayong maganda, may nagagawa tayong tawag dito, good job, yung mga gano'n, lalo na sa mga boss natin. Gustong-gusto natin yun eh. Pinipraise tayo, pinupuri tayo. Ang galing mo talaga, ganyan-ganyan. Kasi nga, ang iba yung goal mo sa life eh. Yung ma-promote ka para sa pang sarili. Pero nga yung creation na, tulad ng sinabi ni Sister Jen, it goes along din yung nagiging bago na rin yung lifestyle natin.
Kung dati waldas tayo, ngayon, una muna si Lord bago tayo budget para sa ibang bagay. So, naiiba na rin po yung lifestyle. Tulad po yung sa akin naman po, yung dating ako, yun nga po, dati perfectionist. Meron akong mga ganito dahil magaling ako, dahil madiskarte ako. Pero ngayon po, yung mga po isang natutunan ko na yung mga lahat ng meron ako, yung talents, skills, lahat yun, hindi naman, pinanganak naman tayo, wala naman yun di ba? Talagang binigay sa atin, galing pa rin po talaga sa Panginoon. So ngayon po, natutunan natin na ang bawat pinakamaliit na talento na meron tayo, pinakamaliit na kakayanan, kailangan natin ibalik ang pasasalamat talaga sa Panginoon. Kasi kung wala naman siya, kung hindi yun binigay sa atin, wala rin naman tayong magagawa po, di ba? Di po ba? So talagang, nung naging bago na po tayo, nandun na po yung pagiging thankful natin. Even sa smallest things, nagiging grateful po tayo. Ina-acknowledge natin na lahat ng mga tagumpay natin, ayun ay dahil sa Panginoong Hesukristo. So yun nga po yung konting sharing ko lang sa lumang ako. Dati talagang napaka-impulsive ko po. Pag may gusto po ako, kailangan makuha ko kaagad. Pag may gusto akong bilhin, talagang kailangan mabili ko. Ganun po ako ka-impulsive. Pag may kailangang desisyonan, kailangan magdesisyon ka na, ngayon na, kasi mainipin po talaga ako. Pero ngayon po, na unti-unting binabago, sanctification ng Holy Spirit, talagang natuto na po akong maghintay sa kalagayan ko ngayon. Di ba po? Talagang tinuturuan po ako araw-araw na maging pasensyosa, maghintay, kasi baka hindi pa ako ready sa hinihiling ko pa kay Lord. Kasi di ba nga sabi, kailangan, minsan hindi pa binibigay sa atin kasi hindi ka pa ready. Baka pag binigay na sa'yo ngayon, maligaw ka na naman, mawala ka na naman bigla. So, nire-ready po ng Panginoon ang ating puso, ang ating spirit sa mga kahilingan po natin. Ba't tayo napunta doon? Tapos yun nga po, dati, yun nga po, lahat ng tagumpay ko kasi magaling ako. Kasi madiskarte ako. Pero ngayon po, talagang dahil sa Panginoon, ang kalakasan ko, ang kakayahan ko, nagmumula sa Kanya, kaya ang tagumpay ko ay dahil sa Kanya. So, yun nga po, binago rin po ako doon sa aspetong yun. Tapos dati, yung lumang ako, kain lang kami ng kain, wala nang dasal-dasal before meal. Ngayon po talaga kahit naisubo mo na, ay hindi pa tayo nagpe-pray, mailuluwa mo talaga yung sinubo mo na eh. Parang ano po, nakakatuwa Ano kasi yun, nalunok mo na ilalabas mo. oo, parang tatawanan na lang kayo eh. Kasi parang ano na, unti-unti nasasanay po. Di ba nga sabi, kung ang destinasyon natin ay langit, dapat dito pa lang sa lupa, pinapractice na natin yung buhay sa langit. So ano bang buhay sa langit? Nag-worship, nagdarasal, nagpupuri. So kung wala pa yun sa atin, ay naku, medyo red flag po yun na talagang ipag-pray natin na baguhin pa tayo. Araw-araw, medyo ano pa tayo eh, parang nagpa-procrastinate pa tayo. So yun po, tapos dati po, pinakahuli po kasi mag 8:55 na. Mahiyain po ako talaga dati. Ngayon po nagugulat po ako mismo sa sarili ko na nakakatayo na po ako sa harap. Dati talagang tumatanggi pa ako kay Sister Jen, nga lang yung new beginnings eh. Talagang hiyang-hiya ako sa itsura ko. Sister Jen, naalala mo? Kalbo-kalbo, tapos ang kintab ng mukha, ang itim. Kaya sabi ko, Sister Jen, pwede bang umulit na lang ako ng new beginnings? Talagang yung hiya ko sa naging itsura ko nga po. Nakita po ako nila, Sister Vilma. Si Kuya King, yan, nakarating yan dito nung tinuturuan si Brother Roldan paano mag-handle. Kayo po, Sister Jen, Sis Naina, di ba nakita niyo po ako dati? Talagang, sabi nga ni Sister Jen, kaya mo bang tumayo? Pwedeng dyan ka na lang sa kwarto. Pero ngayon, Hindi, parang tutumba eh, di ba? Oo. Pero talagang napakabuti po ng Panginoon kasi from inside out, new creation po talaga. Bagong buhok, bagong kalakasan, bagong espiritu, bagong pag-asa, bagong buhay po talaga. So napakabuti po ng Panginoon.
Diretso pa ba natin? Lahat tayong naging paro-paro. Tumaan Opo. sa buhay. Hindi lang Amen. basta paro-paro Jing sinasayaw, but paro-paro by G. Diba? Paro-paro Amen. by G. Paro-paro with God. Praise God. So yun po, bali sa pinakahuli nating gusto nyong mahihingan ko po kayo kung ano po yung Tapos na ba? Hindi pa. Hindi pa eh. Isa pa, once more. Ayun po, ano po ba yung pinaka naaalala nyong pinaka the best na benefit na naging nung naging new creation ka sa Panginoon? Ano yung naaalala mong remarkable na benepisyo o naging pakinabangan mo mula doon sa naging bagong bagong ikaw? Si Sister Marilyn po. Oh my gosh. Biglaan ito. Nabigla ako. Surprise! Sa akin po, yung parang pinaka-remarkable nung naging new creation. Yung tiwala. Yung natuto kang magtiwala. Sa Panginoon, syempre, pinakauna. Dahil nung bago po ako makarating ng mapapunta sa BND, yun yung time na yung asawa ko, aalis siya, magtatrabaho ng ibang bansa. Pero ako po talaga, ayoko. Ayoko kasi meron akong kapatid na nung umalis siya, yung asawa niya nagloko. So, nasa utak ko talaga, pag may umaalis, nasisira yung pamilya. Kaya ayoko talaga siyang umalis. Tapos nung time na, yun, napapunta na ako sa biyaya ng Diyos, doon ko talaga, kasi ang sabi ni Pastor noon, hindi ka na mag-aalala. Hindi ka na mag-aalala pag pinagkatiwala mo na sa Panginoon. So, talagang ganun tayo, surrender na. Wala ka na magagawa eh. Parang yung lagi natin sinasabi, target lock, checkmate ka na, suko ka na. Suko ka na sa Lord, taas kamay na, susuko mo na talaga. So yun yung pinaka na, doon ako natutong magtiwala talaga sa Panginoon. Pinagkatiwala ko talaga. Yun yung pinaka kasi yun yung fear yun yung fear sa puso ko na, sabi ko, pag umalis to talaga masisira yung pamilya namin. Sabi ko, wag kang umalis. Yun. Nakauwi naman after dito na ulit. So yun, salamat po sa Panginoon dahil yun, nakakatuwa po dahil pati siya, kaming dalawa. Napakahalaga po ng tiwala. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, nagtitiwala po tayo sa mga taong pamilya natin, sa mga nakakasalamuhan natin. Bagamat may mga, alam ko, bawat isa sa atin parang mahirap magtiwala. Sa madaling salita, mahirap talagang magtiwala. Pero sabi nga, pag nasa Panginoon ka, matututo kang magtiwala dahil unang-unang pinagkakatiwalaan natin ang Panginoon. So, yun po yung dahil sa natural kasi, pag sa atin, sa natural lang, sinasabi natin, ang tao lahat pwedeng magbago Pero ngayon po, hindi po ako naniniwala dun Dahil hindi po magbabago ang tao kung hindi dahil sa Panginoon. Ang Panginoon lang ang may kakayahang magpabago sa isang tao. Yun po yung pinagkakatiwala, yung pinaniniwalaan ko na ngayon. So, ayun po, Sister Diana, sa akin po talaga tiwala. Yun yung pinaka sa akin. Nung naging new creation. Sister Naina, parang napapangiti. May issue. Parang may nalalaman si Mars Naina na hindi namin alam Reveal na, reveal. Chat na lang, chat. Ayun nga po. Sarap lang makinig sa inyo. Yung tiwala talaga. Opo. Talagang matututo tayo magtiwala kasi sa mga pangako po, di ba? Kasi new creation, nalalaman na yung puso natin ng mga pangako ng Panginoon Unang-una doon, syempre, hindi niya tayo pababayaan. So, pinahintulutan niya na makaalis si Brother Noel. Hindi ka naman niya bibiguin na masira yung pamilya mo. Ayun nga ang nangyari. Kasi nagtiwala ka sa Panginoon na pinahintulutan niya makaalis, babalik pa rin ng buo, 'di ba? Kasi nagtiwala ka sa Panginoon na siya ang bahala
makaalis ang asawa mo, ikaw, Lord, ikaw ang bahala. Hindi kami masisira kasi pinahintulutan mo mangyari ito eh. So, At saka po, napakaganda po. kung hindi po siya nakaalis, baka wala rin kami sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya nga po, all things work together for good, sabi nga. Favorite ni Pastora, Romans 8:8. Ayun po, Sister Naina. Ikaw po, ano po yung remarkable na benepisyong natatamasa mo mula nung naging bago pa? Bago ko i-share yung basahin ko lang yung sinabi ni Pastora. Ako yung dati, tulad din ng una, Sis Diana, ako ay dating chismosa, mandaraya, sinungaling, mapaghatol, mapag-isip ng masama, may kayabangan sa sarili. Salamat sa salita ng Diyos. Not by might, not by power, but by the Spirit, says the Lord. Salamat sa Lord, binago niya ako through the Holy Spirit who always convict me, binago ako ni Lord. Amen. Amen. I submit myself totally to God. Ayun. Madami akong mga naranasan na parang sa dami, parang salamat sa Panginoon dahil tinuruan ako na sabi nga ni Sister Marilyn, hindi naman babaguhin. Hindi niya babaguhin. Huwag ka magantay na ikaw yung... Kasi ang tao, normal sa kanila kung ano sila. Kahit born again pa yan, kung titingin ka sa paligid mo, matitisod ka, magkakamali ang mga tao sa paligid mo. Pero ang sinusubok nun, hindi naman sila ikaw eh. 'Di ba? Paano mo i-deal yung sitwasyon na pinagkakaloob sa'yo ng Panginoon nang hindi mo huhusgahan ang kapwa mo. Ayun po. Yun nga, recently, nung dumating yung result ni Nikki ng biopsy, alam mo yung pakiramdam ng nanay na, Lord, please, alam mo yun, na takot ka na dahil akala mo kung ano yung resulta. Na kung alam mo yung pakiramdam, di ba nanay tayo, Lord, please, Lord, kung ano man to, Lord, pakiusap. Pero nung binigay na ng doktora, yung binasa na niya, tuwang-tuwa ang puso, napakabuti mo talaga, Panginoon. Tapos dumating na naman yung time na, ito na naman ulit. Gano'n na naman ulit yung dinadanas ko sa anak ko. Gano'n na naman ulit. Lord, anong meron? Anong mensahe? Ganon tayo, Sister Diana. Yun yung tinutukoy ko kanina. Ano po ang nais mo na ipaunawa sa amin? Ano po ang gusto mo ipagawa sa akin? Yung ganon. Kasi habang patuloy mong pinagdadaanan yan, hindi pa sa'yo tapos ang Panginoon. 'Di ba? Hindi pa natatapos. May inaayos pa ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay namin, sa buhay ng anak ko, 'di ba? Bagamat tuwang-tuwa ako nung Sunday dahil nag-attend ng mga anak ko hanggang hapon sila doon sa church. Tuwang-tuwa ang puso ko talaga na nakita ko sila nag-join sila nag-lunch sila doon. Nakikain sila sa handa ni Sister Marilyn dahil kahit bawal ang 2 chicken, hindi ko alam nakadalawang chicken ang anak ko. Bawal yun, nakakahiya. Nag-chat ako kay Sister Marilyn, nakadalawang chicken, sorry. Anyway, napakabuti. Ano siya para sa akin, dahil bihira nga silang umattend. Masayang-masaya ang puso ko. Kaya ang dalangin ko talaga bilang isang asawa, bilang isang nanay, na buong pamilya na maisama ko sila sa church natin para hindi lang tayo ang palalimin, hindi lang ako ang babaguhin, kung hindi ang buong sambahayan ko para nagkakaroon tayo ng pagkakaunawaan sa mensahe ng Panginoon. Kasi alam naman natin, di ba, na iba yung salita ng Panginoon, iba yung dating sa nakakaunawa at saka yung hindi pa talaga
sa atin. Kaya parang para iisang channel sana ang isang buong pamilya. Ayun. Kaya patuloy ang panalangin ko na at alam ko naman answered prayer na ako. Kailangan i-claim natin na ang Panginoon ay talagang sinagot na ang lahat ng mga panalangin na idinulog ko. At patuloy po ang ating pagdarasal sa kay Nikki. Ngayon po, mga Amen. kapatid. Dahil bagamat gusto kong i-claim na tinapos na ng Panginoon ang laban, pero yung battle na to, alam ko po na mapagtatagumpayan. In Jesus' Amen. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kaisa po kami, Sis Naina, sa patuloy na panalangin at pagkiklaim sa patuloy na paglakas at kagalingan po ni Pretty Nikki. Ayun po. Sis Jen, ano ba ang mga Magbabasa po benepisyo? ba ako ulit ng comment? Sige, hanggang po tayo, di ba? Nakita po ako kay Sister Erica naman. Sige po, sige po. Comment po. Sister Erica. Amen, Sister Marilyn. Mas natutunan ko po na hindi ko kayang baguhin ang isang tao. Amen, totoo po yan. Kung hindi ang Panginoon lang ang may kakayanan na baguhin yung isang tao. Kasi hindi po lahat kaya nating i-please. Pero pag ang Panginoon ang humipo sa puso nila, kahit pa gaano katigas na puso, kaya niya pong palambutin at baguhin. Amen. Kaya ngayon po lahat ng bagay pinagpe-pray ko po. Hindi lang Amen. pagkagising o bago matulog, kundi sa lahat ng pagkakataon. Amen. Hi, Sister Praise God. Erica. Yan, namimiss ka na Thank you namin, po. Sister Erica. Yan, salamat po. Ano nga po yung tanong susunod? Ano po yung pinaka-tumatak sa iyo na Yung benepisyo na nakukuha mo bilang gagawin ikaw? Yung naging significant. Ano po? Yes. Hindi po natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Yung pag-asa ay lagi natin sa ating Panginoon. And one of the very significant at saka yung benepisyong na aking natanggap is when God made me a soul winner. Praise God. Hindi lang Amen. po tayo basta naglilingkudan sa ating Panginoon, pero ginamit po tayo na marami po tayong maligtas na Amen. buhay papalapit sa ating Panginoon. Number 1 na po dyan ang aking asawa. Pag nag-uusap kami, sabi ko, sino ang spiritual mother mo? Ikaw. Kasi dahil nag-undergo yan ng discipleship sa akin. Kaya kinukwento nga niya kala Kuya Ver, sa mga men, sabi niya, oy, ako tapos na ako ng discipleship. Sabi, sino nagturo sa'yo? Yung asawa ko. Mataas ang score. Kaya makakatuwa po dahil Top one. Top 1 daw siya sa akin. Sabi ko, hindi ko maalala. Hindi ko maalala. Pero salamat po sa Diyos dahil po doon dumaloy hanggang sa kanyang buong pamilya. Yung mga Amen. Praise God. bata, yung mga kabataan, sila Ate Sherd, sila Ate Trisha, sila mga Bonggi, yung aking mga biyanan, dumaloy po doon at marami pong naligtas, marami po kaming napatanggap din na aming pong mga kapamilya. Kaya naniniwala ako na when you are inalis na ng Diyos dun sa dating ikaw, ginawa ka ng Diyos sa bagong ikaw, mas marami pang magiging bagong tao Amen. sa pamamagitan mo. Amen. Bagong tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, pero gagamitin tayo ng Diyos upang marami po ang magsuko, upang marami po ang magkaroon ng desire, katulad ng ginagawa po natin ngayon sa Women's Cafe Forum. Lahat na nakakapakinig, lahat ng mga tinatag natin, naniniwala po ako na hindi pwedeng walang isa na magsusuko sa ating Panginoon. Hindi Amen. pwedeng walang isa magiging bagong nilalang ngayong gabi ito. Amen. Kaya salamat po muli sa inyong ating mga nanonood. Na naniniwala ako, lahat po kami dito, kaya po kami ay nagpapatuloy sa ganito pong gawain. Ito po'y para lagi maluwalhati ang ating Panginoon. Ito po'y para laging makita na ang Diyos pa rin po ang may kakayanan at may kontrol ng lahat, na magbago ng sitwasyon, na magbago ng isang tao. Pero sasabihin po natin, binabago pa talaga ng Diyos. Paano yun? Yung asawa ko, ba't hindi pa siya binabago ng Diyos? Because, ito po yun God gave us the free will. Yan, para maging malinaw lang po sa lahat. Hindi pwedeng baguhin ng Diyos na basta binago ko ang asawa mo. Magic na yun. Merong free will, merong desisyon. Amen. Merong pagkakataon na lalapit siya sa ating Panginoon.
na magsusuko ng kanyang buhay. Hindi pa pwedeng pinagpe-pray mo yung asawa mo paggising niya. Binago na siya ng Diyos. Paggising niya, bago na siyang nilalang, hindi po ganoon ang ating Panginoon. Because God gave us the free will to choose. Amen. Kasi sinabi niya sa Deuteronomy, we have to choose. Amen. We have to choose evil or good. Amen. We have to choose kung mananampalataya ka, sasamba ka sa ating Panginoon. Ganun po kumilos ang Diyos. He never touch anyone unless we have permission. Amen. Unless we have permission. So, yun po, malinaw po yun na binibigyan natin ng permission ng Diyos na baguhin niya tayo sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan po, Sister Milad. Thank you po, Sis Jen. Yun nga po, hindi po magic ang ginagawa ng ating Panginoon. And that is love, di ba? Yung bibigyan mo ng kalayaan, mamili. Hindi yung namimilit. Hindi yung shotgun na sumunod ka. Amen. Yung paniniwala mo, gayahin mo ako. Amen. Kasi napakahirap po nun. Kasi napakabigat. Mabigat po, wala sa kalooban niya, wala sa puso niya yung pagsunod. Kasi natatakot lang siya sa'yo. Tinakot mo kasi. So yun po, napakabuti po ng Panginoon kasi kahit siya yung nag-create sa ating lahat, binigyan pa po tayo ng free will, and that is love po talaga. Great manifestation po ng love na binigyan niya pa po tayo ng option kung ano yung pipiliin natin. So, hindi naman po laging naghihintay sa atin si Lord kasi hindi natin alam kung mamaya pagtulog natin, gigising ka pa bukas. Kaya sa mga nakakarinig po ng aming mga tinig, bigyan niya na po ng chance si Jesus na papasukin kasi hindi po tayo ang may hawak ng ating buhay. Pwedeng bukas, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. At ako'y sinesenyasan na ni Lord Director, overtime na tayo. Hanggang 10, di ba? 8:15 yata tayo nag-start eh. Late tayo nag-start. Konti na lang, konting ano na lang po, pagpasensya nyo na po medyo talagang napuspos. Ayun nga po, pag kumatok po ang Panginoon sa atin, pagbuksan na po natin kasi tayo pa ba ang magiging choosy, di ba po? Ang ino-offer sa atin talagang napakaganda po. Bagong tayo, bagong fresh na fresh, di ba po? At yun nga po yung isa sa mga remarkable. Yung may bago kang simula, new beginnings. Kaya attend na po kayo new beginnings class. Bagong simula po. Nag-promote pa. So yun po, yung syempre new creation, syempre bagong simula. Parang nakulong ka dati, nakakulong ka, ngayon pinalaya ka na ng Panginoon. Kaya gawin mo ng lahat para maging katulad ka, maging Christ-like tayong lahat. Kasi binigyan natin, ito na yung chance natin na lumakad sa katuwiran ng Panginoong Hesukristo. May hinanda akong 7, kaya lang napaka-overtime na natin. So, yung huli po ay yung, dahil naging new creation po tayo ay, ngayon, alam na natin yung purpose natin. Naalala ko lang po, may share ko lang. Nung isang araw, tinanong ako ni Daniel, Mama, bakit ganon? Araw-araw, pare-parehas lang yung ginagawa natin. Gigising tayo, papasok kami sa school, tapos uuwi. Parang routine. Routinary po. Ang naisagot ko po sa kanya, yun ang para hindi ka maboard kasi parang ang pinaka-bottom line ng tanong niya, naboboard siya kasi paulit-ulit. Kaya lagi kang magpe-pray kay God para laging meron siyang bagong gagawin sa buhay mo araw-araw. So yun nga po, bilang binago tayo ng Panginoon, new creation, nalaman na din po natin ang purpose natin, yung pinaka-calling natin sa buhay. At yun nga po yung sinabi ni Sister Jen, na mag-soul win po tayo, na hindi lamang huwag natin sarilinin yung kaligtasan, yung katotohanan na ating nalaman, i-share po natin sa ating kapwa, lalo't higit sa family natin, yung mga hindi pa po nakakakilala, yung destination na pupuntahan nila kapag nawala sila dito or ma-rapture nang wala pa sila sa Panginoon. Either way, everlasting condemnation po ang naghihintay. Pero sa atin pong nasa Panginoon, bagong creature, binigyan po tayo ng chance na makasama siya for 1,000 years sa millennial kingdom. Talagang we're looking forward
At yun nga po yung purpose natin na mag-duplicate po tayo ng ating sarili. Huwag nating sarilinin, mag-evangelize tayo. Attend po tayo ng mga trainings. Makinig po tayo ng mga Word of God, mga preaching po, balik-balikan natin. Ako po nitong past week, talagang minabalikan ko yung mga preachings ni Pastor Kenneth. Natutuwa po ko kasi na parang nakaka-attend ako dun sa lumang simbahan niyo pa, yung sa luma pa, hindi pa siya nare-renovate. Parang kasama na rin po ako dun sa sa pamamagitan ng pagbalik-balik ko dun sa mga videos na yun. So, magpakalalim po tayo, wag po natin sayangin kahit at least 1 hour a day, makinig po tayo kay Bishop po sa tinig ng pagbabalik. Mamili ka sa umaga o sa gabi. Nasa choice po natin yan kung paano po tayo lalago, kung paano natin gagamitin yung bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. At piliin po natin na mas magpakalalim pa para araw-araw gabay tayo ng Holy Spirit. Lagi ang gagawin natin yung nakakalugod lang sa Kanya. Yun po. Ang lagi po nating tatandaan, new us, ibig sabihin, bagong-bago, fresh na fresh, hindi remodeled, hindi revision, kundi brand new. Ibig sabihin, walang bahid. Yung dati nating kasalanan, nilimutin ng Panginoon. Kung dati malayo tayo sa Diyos Ama, ngayon meron na tayong relasyon dahil kay Jesus. So yun po ang pasalamat natin lagi sa Panginoon na dahil binago niya tayo, marami tayong chance para makagawa ng mabuti para sa ating kapwa. So yun po, medyo overtime na tayo ng todo. Sis Jen, i-close na po natin ang ating program sa pamamagitan po ng closing prayer. Amen. Amen. Bago Hallelujah. po mag-closing prayer, sa mga nanonood po na kayo po yung nagnanais na maging bago ang inyong buhay. Amen. Nagnanais na maging new creation. Let us pray for your salvation. Amen. Amen. Di man po Praise God. namin kayo nakikita, pero nakikita po kayo na ating Panginoon. Amen. Kaya sundan nyo lang po itong simpleng panalangin. Sabihin nyo po, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit, humihingi ng tawad. Inaamin ko na ako'y makasalanan. Ngayong oras sa sandaling ito, patawarin mo po ako. At Yes. ngayong oras po, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking personal na Diyos at tagapagligtas. Kaya banal na Espiritu, inaanyayahan kita sa aking buhay. Samahan mo po ako mula ngayon hanggang magpakailanman. Salamat po. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Simple prayer but it is powerful. Amen. Because that prayer of salvation, that prayer of surrender, matatagpuan mo ang ating Panginoon, ang kapayapaan, ang kaligayahan buhat sa ating Panginoon. Kaya sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, o aming Ama, ikaw ay napakabuti. Dakilang yung pag-ibig, O God. Salamat po sa iyong pag-ibig sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, kami po ay naging bagong nilalang na, Panginoon. Na inalis mo po kami, Panginoon, sa aming lumang ako, O God. Because dahil sa iyong grasya, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, nararanasan po namin, Panginoon, kung paano po maging bago, kung paano po lumakad, Panginoon, ayon sa iyong plano, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabi nito. Salamat sa aming 21 na nakasama, Panginoon, and more, Father, sa mga kapakinig at mga kapanood, Panginoon, sa replay na ito, O God. Mapagpala, sapagkat ang iyong mga salita ay laging sariwa. Ito man po ay replay, ito po ay lagi po makakapagpala sa lahat ng mga kapakinig, O God. Aabutin mo po ang lahat, O God, magkaroon ng desire na magsuko ng buhay, Panginoon, na laging ikaw ang tinitingnan, na ikaw laging, Panginoon, ang itinataas, Panginoon, pinagtitiwalaan, Panginoon. At sa iyo lamang po kami, Panginoon, buong pusong umaasa, Father God, na aming buhay, Panginoon, ito'y hawak mo, O God. That you control everything, Father, sa amin po. Sa lahat ng mga nakakaranas ng pagsubok, Panginoon, naniniwala kami na kami po'y pinagtagumpay mo na. Sa lahat, Panginoon, ng mga may sakit, naniniwala kami iyong pinagaling na, Father. Sa lahat ng kahanan na sira, naniniwala kami, Panginoon, na kami binuo mo na. Sapagkat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, salamat po. Salamat din po sa banal na Espiritu na lagi po namin kasama, O God. Sa bunga ng banal na Espiritu, Panginoon, na lagi po nagbibigay po sa aming Panginoon ng gentleness, kindness, the love, and peace, Father God, the long suffering, O God,
Lord, salamat sa lahat ng ito. Salamat sa lahat ng pagpapala, lahat ng pangako mo, Panginoon, na aming pong nilalakaran, na aming pong Yes. tinatayuan, Panginoon. Sapagkat muli, Panginoon, we are experiencing the benefits of being a newly created, Father. Kaya, Panginoon, Amen. salamat po sa gabi ito. Salamat sa aking mga nakasama sa Women's Cafe Forum, Sister Diana, Panginoon, mag-asawang Brother Roldan, Sister Diana, Panginoon, Sister Marilyn, Sister Naina, Panginoon. Ngayon din po sa iba po namin kasama sa Women's Cafe. Sa lahat, Panginoon, na mga nanonood, kabiyaya, kaibigan, kapamilya, mapagpala ang gabi ito hanggang sa kinabukasan. And Lord God, we also pray, Father, sa aming pong pag-akyat sa Prayer Mountain. Samahan mo po kami lahat ng kababaihan sa Sabado, Father. Magandang panahon ang aming pong maranasan. Salamat Yes, po sa gabi ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night. God bless. Ihanda ang mga adobo. God bless. Good night po. Ilalagay itlog. Good night po sa inyong lahat. God bless.